Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po muli tayo sa ating daily Bible study dito po sa Rema Fields. So itutuloy po natin yung ating review. So review pa rin po tayo sa ating nakalipas na anniversary ng ating main church last Sunday. So bago po natin ituloy, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Salamat po Panginoon sa mga oras na ito, Lord, sa minsan pang pagkakataon na makapagbahagi na yung mga salita. Holy Spirit, Ikaw ang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy nga po o Diyos na kami ay turuan mo. Lagay mo kami sa spirito ng kababaang loob, Panginoon. Pagkakaroon, Lord, ng humble heart and teachable heart. Lord, patuloy na Ikaw, Panginoon, ang magturo sa amin ng kalooban mo at ng mga nais mo, O Diyos, na ipagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat. Na-appreciate ka namin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. So, good afternoon po muli sa bawat isa po sa atin. So, ayun nga po, 35 years. 35 years of God's faithfulness sa Rema. Tayo po ay nag-celebrate Sunday ng 35 years ng kadakilaan, ng kabutihan ng Panginoon. Po, tunay nga na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay sobrang tapat. Sa loob ng 35 years, sinamahan niya ang simbahan po natin, ang Rema, pinakita niya kung gaano katapat, kung gaano po siya katapat sa buhay po ng bawat isa sa atin. So ayan po, review po natin ulit ang tinuro po sa atin nitong last Sunday. Basahin na lang po natin ulit yung theme po natin dito po sa Gawa chapter 13 verse 36. Sabi po dito, nang maisakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nalibing sa piling ng kanyang magulang at dumanas ng pagkabulok. So, sabi nga po, nang maisakatuparan ni David. So, ibig sabihin, si David po, nung generation niya, siya po ay naglingkod. Siya po ay naglingkod sa Diyos. Si David po, nung henerasyon niya, siya ay naglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay po niya. Sa generation ni David, magmula nung siya ay nag-start na maglingkod sa Diyos, sabi nga po dito sa verse, siya'y namatay at nailibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. So, ibig sabihin, mula nang siya ay naglingkod sa Diyos hanggang siya ay bawian po ng buhay, hanggang siya po ay namatay, si David ay naglingkod pa rin sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi po siya umalis. Maaring may mga struggles na dinaanan, pero sabi nga po dito sa binasa po nating verse at sa itinuro po sa atin ng Sunday, magmula po nang maglingkod si Haring David sa Panginoon hanggang siya po ay bawian ng buhay, siya po ay naglingkod pa rin sa Panginoon. Si David ay isang example, isang halimbawa ng pagpapakita ng katapatan sa pananampalataya sa Diyos. Kahit na siya ay bata pa noong hinarap niya si Goliath, alam niya, confident siya na kasama niya ang Diyos. Kilala ni David ang Diyos na pinaglilingkuran po niya. Andun po yung confident siya kasi diba po nung time po na yan, sa mga sundalo, dahil sa paghahamon ni Goliath, na merong isang lumaban sa kanya. Wala pong may gusto, lahat natatakot. Pero nung nalaman ni David yung hamon na yun ni Goliath, andun po yung lakas ng loob ni David na harapin si Goliath. Bakit po kaya? Dahilan po sa kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran po nila. Yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Na kahit nung time na yan, siya ay bata pa, ang lakas po ng loob niya na humarap o harapin si Goliath. Confident siya
no, nakasama niya ang Diyos sa laban. Dahil yun naman po talaga ang pangako ng Panginoon. Magmula pa nung umpisa, ang pangako ng Diyos, palagi niya tayong sasamahan. No, kaya si David, pinanghawakan niya yung pangako na yun ng Panginoon. Hinarap niya si Goliath. Alam niya na matatalo si Goliath. Kaya naman, nung hinarap ni David si Goliath, ito po ay napatumba. No? Na kahit siya po ay isang naging hari, po si Haring David, na kahit siya po ay naging hari, nanatili po siyang mapagpakumbaba at mapagmahal sa Diyos. Lagi niyang hinahanap ang kalooban ng Diyos. Po, sa kabila po, si David ay naging hari. Andun pa rin yung kababaan po niya. Andun po yung pagmamahal niya sa Diyos at yung lagi niyang paghanap sa kalooban ng Diyos. Although hindi po naging perpekto ang buhay ni Haring David. No, pero dito po sa itinuro sa atin, last anniversary, ipinakita ng Diyos na sa pamamagitan ng buhay ni David hanggang kamatayan ang paglilingkod niya sa Panginoon. So may mga struggles, pero pinakita po doon na hanggang kamatayan ang paglilingkod ni David sa Panginoon. Sabi pa nga po ni Pastor Boy, ang paglilingkod ay hindi hanggat pwede ka lang o yung available ka lang or yung available ka pa. Ang paglilingkod ay habang buhay. Habang tayo ay may hininga pa. Hindi po ito dun sa time na available lang po tayo. Kundi ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay panghabang buhay. Maaring yes, along the way, may encounter po talaga tayong battle. Along the way, may mga struggles tayo, no, na may encounter sa paglilingkod po natin. Pero kagaya nga po ng nabanggit ni Pastor Boy noong Sunday, ang buhay ng mga man of God like Moses, David, Daniel, Pablo, at iba pa, inilagay yan sa Biblia para maging example, para maipakita, no, para turuan tayo na palabasin yung characters nila sa buhay po natin. Pinapakita kung paano nila na-overcome. Pinakita po sa pamamagitan ng buhay ng mga man of God kung paano sila pinagtatagumpay ng Diyos. Pinapakita po sa pamamagitan ng buhay ng mga man of God na to kung ano ang mga ginawa nila para ma-overcome yung battles, yung struggles. Kaya nga napakahalaga po, no, na dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Ngayon po yung purpose para turuan tayo na palabasin yung characters nila, kasi yung mga pinagdaanan nila, kagaya po ng sinabi ni Pastor Boy, yung mga dinaanan ng mga man of God na to ay pwede rin nating daanan. Yung battles, yung struggles na pinagdaanan nila, yung mga pagsubok, yung mga problema na pinagdaanan nila ay pwede rin nating daanan. At kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay, no, ng mga tao po na ito, ganun din po kikilos ang Diyos sa buhay po natin. Kung paano po sila pinagtagumpay ng Diyos, ganun din po tayo pagtatagumpayin ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. So, tinuturuan po tayo na palabasin yung characters nila sa buhay natin. Pinapakita kung paano nila na-overcome yung pagsubok at kung paano sila pinagtagumpay ng Diyos. Ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay faithful God. Sabi nga po, He's the same yesterday, today, and forever. Kaya kung paano siya kumilos sa buhay nila, ganun din po ang pagkilos niya sa buhay po natin. Kailangan lang po, no, na magpatuloy po tayo at manatili sa paglilingkod sa Panginoon.
Along the way, marami pong pwedeng i-offer ang kaaway. Ulitin ko po, along the way, marami pong pwedeng i-offer ang kaaway sa buhay po natin. Kadalasan pa nga, ng mga bagay na i-offer niya, yung mga bagay na gusto natin, yung mga bagay na pinapangarap po natin, or mga bagay na pwedeng maging solusyon sa mga kailangan natin. Ano man po ang i-offer ng kaaway sa atin, always po nating piliing manatili sa Panginoon. Ay lahat po ng offer ng kaaway na solusyon, panandalian lang. Higit pa ang solusyon na kayang ibigay o i-provide ng Lord sa mga pangangailangan po natin. God will provide. Hindi lang sa financial, kundi in all aspects. Kayang tugunin ng Diyos lahat ng mga pangangailangan natin. Kayang ibigay ng Diyos even yung mga pangarap po natin. Kayang ayusin ng Diyos yung mga imposibleng sitwasyon sa buhay po natin. Ulit ko, along the way, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, maraming pwedeng i-offer ang kaaway sa buhay po natin. Pero napakahalaga sa Diyos, kagaya ng buhay ni Haring David, yung paglilingkod hanggang huli, hanggang wakas, yung pananatiling tapat sa Panginoon. Nabanggit din po nung Sunday, yung 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sa Apostle Pablo, natapos niya ang trabaho niya sa Panginoon. Kahit anong hirap ang pinagdaanan niya, nanatili siya sa paglilingkod. Alam naman po natin ang naging buhay ni Apostol Pablo. Amen po. Hindi naging madali. Sobrang dami niyang pinagdaanan. Physically, emotionally, mentally. Sobra yung hirap, yung pasakit. Ilang beses siyang nabugbog. Ang mga pagkakataon pa na siya ay palutang-lutang sa dagat. Natuklaw. Maraming beses na ilagay sa panganib yung buhay niya. Pero sabi nga po, natapos ni Apostol Pablo yung trabaho niya sa Panginoon. Kahit anong hirap ang pinagdaanan niya, nanatili po siya sa paglilingkod. Pinakita sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo kung gaano katapat ang Diyos sa mga anak niya. Dahil sa kabila po ng ilang araw siyang palutang-lutang sa tubig, siya pa rin ay naligtas. Kahit siya ay natuklaw ng makamandag na hayop, hindi siya namatay. Kahit ilang beses siyang bugbugin, ilang beses siya napunta sa bingit ng kamatayan, iningatan pa rin siya, sinamahan pa rin siya ng Panginoon. Amen po. So pinakita sa buhay ni Apostol Pablo kung gaano katapat ang Diyos. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay po natin, manatili tayong manampalataya, sumampalataya, magtiwala sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi naman po talaga madali. Hindi po smooth palagi ang paglilingkod po natin. Pero ang pangako ng Lord, sa lahat ng battles, sa lahat ng pwede nating daanan, kaharapin, always sinasabi ng salita ng Panginoon na kasama natin siya. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin, manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kung lalaban ka, sabi nga ni Pastor Boy, sure na mananalo ka. Nabanggit din po ni Pastor Boy nung Sunday,
nagpabili po siya ng suka sa Ilocos Sur. Tama po. At yung suka na pinabili niya na po na yun, ay naibigay ko sa kanya. Kasi bakit po? Dahil umattend po sila ng anniversary. So, naisabay. Naibigay po kay Pastor Boy. Pero binanggit niya rin po doon, what if araw-araw niyang hingin yun sa kanila? May kalayuan po ang lugar ng Ilocos. What if, paano kung araw-araw niyang hingin yun? Kaya pa rin kaya nilang maibigay? Sabi nga po doon, hindi na. Magiging mahirap na. Bakit? Dahil malayo. Sinabi rin po ni Pastor Boy, paano kung everyday kang hingin ng Diyos? Paano kung lifetime kang hingin ng Diyos? Si David, hindi lumalampas ang isang araw na hindi niya hinanap ang kalooban ng Diyos. Hindi lumalampas ang araw na hindi niya hinanap ang Diyos. Ang paglilingkod natin, hinihingi ng Lord na paglilingkod po natin ay panghabang buhay. Paano kung araw-araw? Kagaya nga ng example na binanggit sa atin ni Pastor Boy, magiging mahirap sa paglilingkod natin. Maaaring pwedeng dumaan tayo na mahirapan tayo. Pero napakahalaga ang pananatili po natin. Mahalaga sa Diyos ng pananatili po natin. Ang paglilingkod natin ay para sa generation po natin ngayon. Hindi siya isang linggo lang, hindi siya yung ilang araw lang o isang taon lang, kundi ang paglilingkod po natin, ito po ay panghabang buhay. Sabi pa nga po ni Pastor Boy, ang pagtanggap ng kaligtasan o pagtanggap sa Panginoong Yesus sa kaligtasan ay ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Tinanggap mo ang Panginoong Yesus, tinanggap mo ang kalooban niya sa buhay natin. Dahil ang relasyon, pananampalataya sa Panginoon ay pagsunod. Kailangan sundin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Ang Diyos po ay nagbibigay ng chance sa bawat generations. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang tinawag ng Diyos sa generation. Ito ang assignment natin. Ang paglingkuran ang Diyos sa generation po natin. Ito yung trabaho natin. Ito yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. May mga pagkakataon sa paglilingkod o sa pagiging Kristiyano po natin, mahihirapan po tayo. Sasaktan, mapapagod, pero mag-effort po tayong lumaban. Hindi po always smooth, hindi always madali. Maaaring dumanas po tayo ng hirap o pagsubok, pero mag-effort po tayong lumaban. Naalala ko po dati, nung time na ako po ay na-deploy sa lugar ng Florida. Yun po yung unang pagkakataon na pagkatiwalaan ng Panginoon sa gawain niya po doon sa lugar ng Florida. Unang beses, yung kakabukas pa lang po ng Florida po noon. Yung pakiramdam ko, iba't ibang klaseng pakiramdam. Pressure, kaba, takot, kinakabahan. Dahil iniisip ko kung kaya ko ba. Takot. Kung kakayanin ko ba yung gawain sa lugar na yun. At lungkot. Dahil 3 lang po kami na nandoon. At marami pong struggles sa lugar na yun. Alam naman po natin ang kwento dun sa lugar ng Florida. At nung unang church na nabuksan sa lugar po na yun ay sobrang hindi po talaga okay.
Even sa mga kapitbahay, kulang na lang, palayasin po kami sa lugar na yun dahil ayaw po nila sa amin, ayaw nila sa simbahan natin. At kung ano-ano pa pong mga bintang ginagawa nila kami ng kung ano-anong issues. Kaya sobrang pressure. To the point, hindi na ako nakakatulog minsan nun sa gabi. Sa sobrang pressure, sa sobrang hirap ng pakiramdam na nararamdaman ko ng time na yun. To the point na naiisip kong, kalooban pa ba ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos na makapagbukas sa lugar na to? Nung una, medyo okay pa eh. Madaming uma-attend, maraming nagsisimba, maraming nakikinig. Pero along the way, ang dami ng struggles, ang dami na nga pong humahadlang sa mga tao na dumalo sa gawain ng Panginoon. So to the point, naiisip ko po talaga na kalooban ba ng Lord na ako ang dinala dito o nagbukas ng gawain sa lugar na to. Ang dami kong tinatanong, nagtatanong ako. Pero alam niyo po, along the way, doon sa sobra po talaga yung battle na dinaanan po namin nung time po na yun. Doon ko rin po nakita yung katapatan ng Panginoon. Dahil doon ko mas nakita na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na buhay. Hindi man natin siya nakikita, pero Diyos na nagpaparamdam. Diyos na yung nag-e-exist yung mga himala, yung mga yung nagmamanifest yung mga pangako niya. Ano po, struggle sa pakiramdam, sa isip, battle talaga kung magi-stay or aatras. Pero sa mga time na yan, alam niyo po, dun ko mas nakita na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Alam naman po natin yung kwento nung dumaan kami sa bukid, may tricycle, mayroong nagpasakay sa amin dahil sinabi ng Diyos sa kanya na ang Lord ang nagpadaan sa kanya doon dahil may mga lingkod siya na pasasakayin. Alam niyo po, hindi lang yun ang ginawa ng Diyos doon sa lugar ng Florida. May mga, yung alam niyo rin po yung kwento na may anghel, yung mismong kapitbahay namin, na hindi natin same ng pananampalataya, sila mismo ang nagsasabi na merong yung anghel, na merong ibang tao kaming kasama pero wala kaming ibang kasama. So, makikita mo talaga na sa paglilingkod po natin, kahit na struggles talaga, kahit na battle talaga, minsan hindi mo makita kung kalooban, hindi mo makita na mapapakwestiyon ka kung kalooban ba talaga ng Lord na makapagbukas ng gawain sa lugar na to, kung kalooban pa talaga ng Lord na nilagay ako sa lugar na to. Minsan mapapakwestiyon po tayo, mapapaisip po tayo ng ganun, mararamdaman po natin yung mga ganung pagkakataon, pero napakahalaga ng pananatili. Bakit po? Dahil alam niyo po, dumating po yung isang araw, meron camping po yun. Meron pong isang kabataan na lumapit po sa akin. Sabi niya po sa akin, natatandaan niyo po ba ako? Sabi ko, kilala kita. Kasi kilala ko naman po talaga. Pero alam niyo po, sabi niya, alam niyo po dati, maliit lang po ako noon eh, batang-bata pa. As in, bata pa daw siya, ganun siya. Alam niyo po, dati nasharan niyo po kami. Pero maliit pa ako noon eh, batang-bata pa ako, sabi niya po. Sabi ko, oh talaga? Kasi ako, di ko na matandaan. Kasi nga, syempre, wala naman po tayong pinipiling sharean ng Word of God eh. Kahit mga bata, pinakwentuhan natin ang kwentong kaligtasan. Sabi niya, alam niyo po, isa po ako sa nasharean po ninyo. Maliit pa lang po ako noon. Alam niyo po, talaga. Nakaka-bless naman. Kasi bakit nung time po na yan, iniisip ko na po eh, napapa-question ako kung kalooban ba ng Lord na nilagay niya. So, sobra po talaga yung battle ng mga unang taon doon sa lugar ng Florida. Pero alam niyo po, glory to God. Sa Diyos lahat ng kapurihan. Hindi po talaga aksidente na nilalagay tayo ng Diyos sa mga lugar, no, kung saan man tayo naroroon ngayon. Hindi po aksidente. Always ang Diyos ay merong ginagawa. Kasi bakit po? Glory po. Ang lahat ng glory ay sa Panginoon. Yung bata po na yun noon na nagsasabing bata lang siya nung nasyaran, isa na po siya sa ginagamit ng Diyos ngayon sa gawain ng Panginoon.
At nakikita ko po na ginagamit po siya ng Lord sa gawain. So, ibig sabihin, napakahalaga ng pananatili natin kasi sa lahat ng pinaglalagyan ng Lord sa atin, always merong purpose. Mag-struggle ka man sa lugar na yan, mag-struggle ka man sa field na kinaroroonan mo, sa eskwelahan man, sa trabaho man, full-time man, part-time man, kung saan tayo nilagay ng Lord. Always tayo may mission. Always tayo may trabaho. Gawin lang natin yung pinapagawa ng Panginoon. Dahil always may purpose. At dun ko nga po nakita nung time po na yan, nung nasa Florida po. Kasi yun po yung time din na parang gusto ko nang magpaalam na kasi hindi ko na po alam sobrang pressure. Pero dun ko rin nakita yung pagsama ng Panginoon, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, katapat sa mga salita niya, sa mga pangako niya, sa lahat ng pagkakataon, kasama natin siya. At doon po sa lugar ng Florida Blanca, nung time na yan, na nakadeploy po ako doon, nakita ko na ang Diyos ay kasama po natin sa gawain sa lugar niya. Ganun po. So may pagkakataon sa paglilingkod o sa pagiging Kristiyano natin, mahihirapan tayo. Pero napakahalaga na mag-effort po tayo na lumaban at manatili. Ang buhay natin ay laban at walang plano ang Lord na matalo tayo. Lumaban ka lang. Ako po ay sobrang na-bless ng Sunday dahil patuloy po tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Patuloy po tayong nare-remind at pinapalakas ng Panginoon. Manatili lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. So, yun lang po ang maibabahagi ko po sa bawat isa sa atin. Tayo po manalangin. Salamat Panginoon sa mga salita. Salamat po o Diyos sa mga pangako mo. Salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, sa patuloy mong reminders sa bawat isa. Along the way, Panginoon, patuloy mo pa rin kami nasamahan sa aming paglilingkod, sa aming buhay Kristiyano. Patatagin mo kami sa pamamagitan ng mga pagsubok, Lord, na maaaring dumating at pagdaanan namin. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga pagsubok na ito, makita namin, O Diyos, ang katapatan mo, ang kabutihan mo, Panginoon. Kita namin, Lord, ang manifestations ng mga pangako mo sa buhay mo. Salamat. Salamat, Panginoon. Patatagin mo ang bawat isa. Palakasin mo ang bawat isa. Lord, pagpalain mo ang bawat anak mo, bawat lingkod mo, Jesus. Pagpalain mo kami. Lord, salamat. Pinupuri ka namin sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa bawat isa. God bless you po.